kababayan, successful event ang naganap ngayon. Talagang all over the world ang nakipag-participate. That's good thing. Yung mga speakers natin talagang naggagalingan at patuloy yung panawagan. Siyempre, number one, yung electoral fraud na laging binabanggit ni Atty. Glenn Chong, and yung patas na bilihin, gasolina, pagkain. So, yun. At syempre yung pambubudol ni Kuting. Okay. So, nataranta ang hitad. Right? Nataranta si Liza Tanas. Bakit kamo? So, mga kababayan, nakarating sa atin na dahil pinost natin at binulabog natin si Liza Tanas at ang kanyang mga kampon ay na-forced sila na mag-post ng mga ginagawa nga nila sa UAE, di ba? So nag-post si Liza Tanas, mga pictures lang, walang explanation kung ano yung mga video na, mga pictures and video. So napag-alaman natin na yung Philippine Embassy sa UAE, okay, ang ating consular office doon ay biglaan na nagpadala ng invitation, nagpatawag ng mga OFW para maipakita itong si Liza Tanas ay pinagkakaguluhan ng OFW or you know na siya ay talagang inantay doon. Ay wait. Pero ang totoo mga kababayan, na puwersa lang sila dahil nga in-expose natin. Okay? In-expose natin yung kanyang pagpuslit sa United Arab Emirates para sa pangungutang, okay? Panghihingi ng pondo o ng pera para sa Maharlika Investment Fund. Okay? So yan ang naipaliwanag na natin. Mga kababayan, number one, wala pong mandato si Liza Tanas para pumunta sa Dubai para manghikayat ng mamumuhunan dito sa Maharlika Investment Fund. Dahil wala po siyang mandato at hindi siya officer or CEO or official, whatever, wala siyang pwesto dito sa Maharlika Investment Fund na ito. Ang meron lang ay yung Rafael Consing dahil yun yung inatasan nila. But ganun pa man, si Liza Tanas ay wala siyang mandato o wala po siyang kapangyarihan na umepal sa Dubai or sa UAE. Mga palangga, nakita ko sa inyo the other night, kasi kagabi wala pala tayong vlog, okay? Yung pagiging walang hiya at paglapastangan ni Liza Tanas sa inyo. Yung pagpupunta po sa ibang bansa, yung sinasabi niyang working visit, pang presidente lang yan. Unless nakasama siya ng presidenteng bangag. Kasi may mga initial planning po yan. Iko-coordinate mo ang mga OFW kung gusto nilang makipagkita. Hindi yung tatawagan nila last minute kasi na-expose natin dito sa ating vlog na si Liza ay nandoon, pumuslit siya sa UAE. Kaya nataranta sila ayon sa ating puting ahas na magtawag ng mga OFW para kunwari ito ay pinlano nila. Pero sinungaling kasi nga, 'di ba? Ang working visit o pag-alis ng presidente o ng mga taong, especially sila, no? Yung First Lady at ang First Lady as dalawa sila, may announcement yan. May coordination yan. So, number one kapalpakan, walang public awareness dahil hindi inulat ng mainstream media. Naunahan pa natin ng mainstream media. Hindi rin po inulat ng presidential communications. Kaya nataranta sila nung in-expose natin. So, ayon sa ating source, kaya nawindang ang mga OFW, ang iba, excited siyempre, yung mga hindi pa nagigising sa kanilang pambubudol na maghain ng lunch. Okay? Kasi hinainan ng lunch yung mga OFW doon. At eto pa kamo, di ba mga kababayan, kapag ito ay scheduled visit, papaalam mo sa taong bayan, again, meron siyang initial planning. Kasi doon makikita kung ano yung mga agenda ng presidente o first lady. Okay? Unang isang taong gobyerno.
Diba? Na ano yung purpose ng visit niya, dapat ipapaalam yun sa taong bayan. Katulad ng sinasabi ni Kuting na, kaya siya umiikot dahil sa mga pledges, eklamos niya. Diba? Yung mga kasinungalingan niya. Pero dito, sa pagpuslit ni Lisa Tanas, wala talagang ipinakita sa taong bayan prior sa kanyang pagpuslit o paglipad kung ano yung kanyang visit, ano yung agenda niya. Diba? Dapat ahead of time. Nakita nyo naman yung mga scheduled visit nila, may mga teaser na sila na imi-meet nila yung mga OFW sa ganitong lugar, di ba? Sa Dubai, sa ganyan. Meron silang mga ganyang information ahead of time. Ano yung mga events? So, hindi po basta-basta yan kasi meron niyang coordination sa mga Filipino sa Dubai at of course doon sa host country. And I believe meron namang coordination sa host country kasi nga doon sa kanya mga pictures na minute niya itong mga finance officers ng Dubai. So, meron. Pero ang intention nga nila talaga dito ay isekreto, mga kababayan. Kasi wala talagang mandato itong si Lisa Tanas. Wala siyang mandato. At saka kapag umaalis po ang isang taong, particularly ang presidente at siya yung umacting ng presidente, meron niyang, sabi ko nga kanina, ay may planning, may arrangement doon sa pupuntahan niyang bansa. May mga venue na po, let's say, yung OFW, di ba, ahead of time. Usually, ang dami na nagsisend sa akin, Miss Maharlika, pupunta ng Dubai si Lisa Tanas o pupunta ng Dubai si Kuting. Di ba, may mga ganon. So, dito wala. May schedule dapat yan kung anong oras, ano ang agenda nila with the OFW. So, ang dami pong considerations diyan na pag umaalis ang bangag na presidente at kasama ang kanyang first lady, may mga protocol at may mga diplomatic considerations. Katulad na nga po dito yung sa media. Di ba? Communications to the people. Number one na i-coordinate nila media. Pero nga yung mga media, tameme lahat kasi mukhang nasungal-ngalan yung karamihan sa kanila, yung kanilang mga bunganga nila. Kaya talagang walang media coverage. Walang press release. Wala. Kasi after 5 hours na ako na nag-vlog, nagdadadat ako na in-expose ko sa inyo na si Lisa Tanas ay, nasa Dubai, dumating na, tsaka pa lang sila nag-post ng kanyang picture na working visit. Kaya sabi ko nga, anong working visit pinagsasabi nitong sabi nga na Attorney Glenn yung speech siya, snatcher ng boto, maliban sa snatcher, kidnapper pa. Diba? Ano ang kanyang mandato para pumunta sa Dubai, mga palangga? Kaya yung engagement niya ay sobrang biglaan. Okay, bakit kamo? Okay, so may nakita tayong video, pero papakita natin sa inyo saglit ito. Okay. Saan ka makakakita na kung ito ay naplano ng ahead of time. Okay? Saan ka makakita na ang kanilang undersecretary dyan sa RTVM, sa Presidential Communications, na si Franz Imperial, na yayo ni Marcos Jr., taga-picture, taga-timpla ng kape, na sumusweldo ng milyon-milyon dyan. Okay? Milyon-milyon sa isang taon. At kasama pa yung mga niya dyan, yung mga kickback niya siguro dyan, ayon sa ating source, ay, naiulat na natin yan, ayon sa ating puting ahas, sa ating informante, ay kumikickback daw ito ng limpak-limpak na salapi dyan sa kanilang mga pa-concert, mga pasayaw dyan sa Malacanang. Ito. Kung ito ay pinlano ng gobyernong bangag o ni Lisa Tanas, bakit yung host ng kanilang ito, nakita ko sa TFC, TFC News, bakit ang host is si Franz Imperial? Bakit ang undersecretary ang mag-host ng event kung hindi sila nataranta, mga kababayan? Ito, pakinggan ninyo. Ito yung kanilang video. Ayan. Pakinggan nyo yung sinabi. Muli ako si Franz Imperial. Welcome po sa ating meeting with the Filipino community. Kasama ang ating unang Inang Luis. Okay, di ba? Sabi niya, siya daw si Franz Imperial, Yusek. Bakit siya ang host? Mga kababayan, bakit
bakit ang undersecretary ang mag-host kung ito ay pre-planned na, kung ito ay pinaghandaan? So, ibig sabihin, wala na silang mahugot na host. Kasi kung ito po ay pinaghandaan nila na i-meet yung mga OFW, meron yan mga programa. Ang OFW pa naman, kayo, wherever you are, merong kumakanta, merong sumasayaw, di ba? Marami mga talented. Pero ito, wala silang makuha host kung di mismo yung USEC, di ba? Yung undersecretary. O, tingnan mo, pakinggan niyo pa yung sinabi niya. Sa ilang sandali po ay iyahan na ang ating tanghalian. In just a few moments, lunch will be served. Welcome po sa ating mga manauhil. Kasama natin ngayong tanghalian ang iba pa nating delegasyon at opisyalis kabilang sila. Special Envoy to the UAE, Ms. Catherine Yu Pimentel. Okay, stop ako muna doon. Okay? Magla-lunch na kaagad. Intro, lunch na kaagad. Kasi wala silang program. Mga kababayan, wala silang program. Sino yung unang in-introduce ni France Imperial? Si Catherine Yu Pimentel na in-appoint ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. noong June 4 as special envoy to UAE. It's okay na sumama siya doon kasi siya naman ang special envoy to UAE. Pero ang question ko kay Coco Pimentel, bigla ko naalala. Ikaw, Coco Pimentel, naalala niyo po yung investigation sa Lotto, okay? Sa Philippine Charity Sweepstakes na nilansin nila ni Tulfo na wala na nangyari. Ikaw, Coco Pimentel, ang iyong chief of staff ay kinuha, nakarating sa akin, yung chief of staff mo ay dumaan sa common friend natin para kunin yung number ni Attorney Glenn Chong. Dahil sabi mo, Senator Coco Pimentel ay iimbestigahan mo at gusto mong malaman yung impormasyon ni Attorney Glenn Chong sa pandaraya ni Lisa Tanas o pakipagsabuatan sa Smartmatic. Mga kababayan, ang aming common friend ay lumapit sa akin at inabangan ko kung talagang si Coco Pimentel ay ipapatawag si Attorney Glenn Chong sa Senado para nga po imbestigahan itong itong Smartmatic na ito. Alright? Pero narinig niyo siya doon sa Lotto na wala silang ginawa kundi nagdrama lang. Yun pala, kaya pala tumahimik ka na, Coco Pimentel, kaya pala hindi mo na pinursu ang pagpapatawag kay Attorney Glenn Chong dyan sa Senate para dito sa electoral fraud o pandaraya ni Lisa Tanas kasi nabigyan na ng may plano during that time, hindi pa nabibigyan ng pwesto yung kanyang asawa, may planong i-appoint ang iyong asawang si Catherine Yu Pimentel. Nakikita niyo mga kababayan. Hi, Princess Maui. Thank you, Palangga. Nakikita ninyo, please follow Princess Maui. Ayan. So, nakikita niyo mga kababayan, kung gaano kawalang hiya ang inyong mga senador o lahat ng mga hinayupak. Kasi, inaabangan ko, Coco Pimentel, na i-push mo. Mamaya, mag-live kami ni Attorney Glenn Chong. I-remind ko sa kanya to. Dahil live ko siya tinatanong, Attorney Glenn, tumawag na ba sa'yo ang opisina ni Coco Pimentel? Kasi, titignan daw niya yung iyong affidavit, patawag ka sa Senate. So, wala. Kasi yung pala, may kapalit na pwesto sa kanyang asawa. So, bago ako lumayo, balikan natin itong kanilang drama doon sa Dubai. Ambassador Alfonso Ver. Okay, yung ambassador, okay lang yan. Kung ambassador ng UAE, so that's fine mga kababayan. Anyway, ito. Consul General Marford Angeles. Consul General. Sir Benny Cachino. Okay, special envoy to China. Pag-usapan natin, kasama ni Lisa Tanas ang special envoy to China. Isa UAE sila pumunta. By the way, bago ko pag-usapan yung special envoy to China, i-remind ko lang muna sa inyo kung sino yon. Nandito yan, may picture yan, 3 envoys, okay? Naalala nyo ba yan? Naalala nyo yan? Yung pinakita natin sa inyo?
Yung special envoy to China na yan. Ay, bali. Ito. Ito pala. Oh. Ay, wait. Si Maynard Ngo, ayan si Michael Ma, tsaka si Benito Techico. Okay? Yan yung kasama niya, yung may logo yan. Benito Techico. Okay, so nakita nyo na, yan si Benito. Teka, tanggalin na natin dito sa kabila. Ayan, may arrow naman yan, mga kababayan. So bakit, mga kababayan, bakit si Benito Techico nakaklase ni Lisa sa Bartikan dyan sa The Quark? Okay? The Quark Restaurant, Bar and Restaurant, kung saan si Kuting ay sumisinghot at si Lisa ay nagbabartek. Bakit kasama itong special envoy to China? Sige nga. Bakit kailangan itong isama? Ano ang meron? Ha? Bakit kasama siya dito? Nasa UAE naman siya eh. Yun ang pinakamalaking tanong dito, mga kababayan. Kasi, ang pag-appoint sa kanya, meron siyang trabaho o mandato as envoy to China para sa mga bilateral, bilateral relations, diplomatic, relations between the Philippines and China. Bakit isinama ni Lisa Tanas si Techico sa United Arab and Emirates? Yan, gamitin nyo yung utak ninyo. Buksan natin yung ating isipin. Ang responsibilidad, ang duties and responsibilities ni Special Envoy to China, ni Techico, ay nakakapsula lamang sa China, not sa UAE. Kasi nandoon na itong si Catherine Yu Pimentel. Hindi ba kaduda-duda sa inyo yan? Number one, wala pong role si Lisa Tanas para humingi ng mga puhunan, para dito sa Maharlika Investment Fund, kasi wala po siyang, ulitin natin, wala siyang mandato. Okay? Balikan natin si Techico, pang China lang po yan. Ang kanyang relasyon, ang kanyang, ang relasyon wala siyang relasyon dito, or diplomatic relationship sa UAE. Kasi, special envoy to China siya. Narinig yun naman, di ba? Sinabi nung host na Yusek. Bakit siya nilagay sa UAE? Okay, ma'am? Teka lang. Okay mo? Okay. Mamaya na tapusin natin si Techico dito sa China na to. Di ba? Siya dapat ang ang tagapaghatid ng kung anumang mga communication between China, not the UAE. Ano yung role nito? Di ba? About economic, trade relations. Baka nga pulburon ang tinitrade nila, sa China. You don't know. Baka lang naman. Di ba? Ipopromote yung ating mga produkto sa China and vice versa. Yung sa China, yung produkto din ng China, vice versa yan. Kaya nga siya special envoy. Para makita niya kung ano yung mga opportunities ng Pilipinas na pwede nating i-market sa China. Pero bakit siya idinala sa UAE, mga kababayan? Hindi pa ba kayo magtataka kung bakit siya dinala sa UAE? So yun yung trabaho niya. Ang trabaho pati ng mga special envoy para i-promote yung ating sasabihan bilang Filipino, like yung ating mga culture, di ba? Yung ating mga, let's say, OFW, di ba? I mean, yung mga usapin patungkol sa Pilipino at sa China. And of course, to maintain the friendship. Kaya nga dapat na si Techico ay ginagamit yan ang kanyang pwesto para makipag-usap sa China at magkaroon ng access si Marcos Jr. para magkaroon tayo ng negotiation o diplomatic solution dyan sa issue sa South China Sea. Pero bakit binibitbit ni Lisa si Techico sa UAE? Ano ang kanyang illegal na role dyan? Diba? Ano ang illegal role niya? Sa tingin ninyo? Mga kababayan? So, ibig sabihin, ang isang special envoy ay katuwang ng gobyerno para i-promote ang ating mga pangunahin, let's say, produkto, ang ating
anything about between the Philippines and China. Pakinggan natin. Tuloy pa natin kung sino yung kanya pinromote. Ayan. DMW Undersecretary is P.Y. Kaunan. O yan, si P.Y. Kaunan, although under sa ng migrant workers, you know. So nakikita nyo, mga kababayan, napanood ko yung speech ni Inday Sara. Was it the other day, ano, yung ang ganda-ganda ng outfit niya. Doon, inilahad ni Inday ang ma-comment nga doon pa palangga, hindi ko na ready sa Bisaya ba yon? Basta nag-speech si Inday, na-invite siya, paki-comment yung itatagyan natin dito. Inday Sara. Okay? Bakit ko binabanggit to? Kasi Inday Sara. Okay. So, ayan, nag-speech siya dito. Watch, the Office of the President is bringing back the 2024 Pasidungog, an awarding ceremony recognizing the partners of the OVP in implementing various programs. The Pasidungog is a celebration of collaboration, appreciation, and recognition of partners who have played in a pivotal role in supporting the operations of the OVP. Okay, natin tapusin yan. Pinanood ko yon. Ang ganda-ganda ng speech ni Inday. Mga kababayan, doon sa speech niya, dahil sa totoo lang, hindi ko talaga masyado natututukan yung mga ginagawa ni Inday. So, habang nagsashower ako, kahapon, habang nagsashower ako, meron akong patungan na ganyan. Nakapatong kasi, syempre, grabe, sobrang busy dito sa Jamaica. Para ko siya mapakinggan, meron akong patungan doon, pinatong ko siya habang nagsashower ako ng bonggang-bongga. So, narinig ko na si Inday ay nag-travel all over Asia, di ba? Siya ay nagdadala ng mga batang estudyante, na mga deserving students, na yung mga sumusulat sa kanya, dinadala niya sa Malaysia, Cambodia, I think 5 students na yung nadala niya. Mga palangga, ito yung mga estudyante na sinasabi niyang future leaders. So dinadala ni Inday Sara para makita ng batang estudyante kung paano ang ginagawa niya as Vice President. So doon, first time ko narinig na ginagawa pala ni Inday yun, dahil hindi naman talaga ako nakatutok sa kanya, dahil tinututukan ko yung mga anomalya nitong mga inayupak na ito. So na-amaze ako. Bakit ko sinegue itong usapin na to? Dahil si Inday nagbibit-bit ng mga batang kapuspalad na mga matatalinong bata sa iba't ibang bansa. Samantalang itong hinayupak na Marcos Jr. na Lisa Tanas, ang binibit-bit nila ang mga kasabwat nila sa sindikato, ang kasabwat nila sa panghuhubas ng pera ng bayan. Ang mga kabit, ang mga kamag-anak, ang lahat ng hegemonyo, binibit-bit nila. May narinig ba kayo na nagbit-bit si Marcos Jr. ng batang estudyante para makita kung paano, how to become a leader one day? Only Inday Sara, and that was the first time yesterday. Okay? Actually, hinahanap ko yung, mahaba yung speech siya, hinahanap ko yung buong, yung transcript. You know, wala pa, hindi pa naka-update sa kanyang, sa kanyang website. But ganun pa man, sana kasi gusto kong, alam mo na kalada, yung mga pangalan, ang dami, so hindi ko na maalala lahat yun. Shower ako, kaya nag-request ako, actually may message ako. Sabi ko, pahinga ng speech ni Inday, kasi gusto ko sanang i-cite sa inyo yun. But anyway, basta naalala ko, siya ay nagbibit-bit ng mga estudyante na mga deserving para pakita yung ibang bansa kung paano ginagawa ng Vice President. Whereas itong mga jutang ginimis na ito, ang binibitbit nila ay mga adictus benedictus o kaklase ni Lita sa pagbabartek o kaklase ni Marcos Jr. sa pagsisingot ng polvoron. Ang layo po ng pagkakaiba ng presidente at itong Lisa Tanas na ito na nag-a-acting na presidente. Pakinggan natin. Okay. Designer? O, pati designer kasama. Was it designer? Tama ba? Hindi ko kilala yun. Parang yung mukha niya, parang na-meet ko na siya doon sa inauguration dati. Jonathan Mati. I don't know him. Anyway, kung designer, imagine mo, designer, kasama pa. Let's Google it. Can you Google it? Tignan natin. Tignan yung Jonathan Mati na yan. Para magkaliwanagan tayo. Okay. Designer ba siya? Okay, wait lang, mga kababayan. Okay, wala, hindi lumalabas. Anyway, hayaan nyo na. Hindi lumalabas yung pangalan niya. Hindi ko kasi siya kilala. Pero, he looks familiar, mga kababayan. Tapusin natin to.
Corporation President and CEO, Sir Joel Bonsing. O, nagkamali ba ako? Nagkamali ba ako, mga kababayan, sa aking expose sa inyo? Nakasama, actually, nung in-inform tayo ng ating puting ahas, yun lang ang binanggit ko sa inyong pangalan, si Rafael Consing. Okay? Tama yung information na kung humihingi sila humihingi sila ng money sa Dubai, mangungutang sila to invest sa Pilipinas. Sabi ko nga, mga kababayan, yung pera natin nandiyan na pera ng lahat, teacher, retirees, lahat, taxpayers money, nandiyan na sa investment, Maharlika Investment Fund na yan, which is 2.3 billion, this is US dollars, 2.3 billion US dollars. Okay? So, mga kababayan, was it US dollars? Peso? Peso, I think. Okay? Anyway, it was 2.3 billion. Ngayon, mga kababayan, bakit sinikreto ito? Sabi ko nga, pag alis pa lang, walang announcement. Ngayon, nataranta sila na nag-invite ng mga OFW para may maipakita sila sa inyo na picture na, ay si Maharlika, naku, fake news yan, ito, may mga picture kami. Without explanation, tsaka tapusin ko lang to kasi papakita ko yung sulat ko to. Yung picture na sinasabi ni Lisa, nakasama niya yung mga leaders. Doon sa dinner, kumakain sila. Hindi po yun mga leaders. Mga appointees nila. Hindi sila hindi sila OFW. Tapusin natin. Former Special Envoy to the UAE, Mr. Norman Ubi. Former Special Envoy. Former Special Envoy Norman Ubi, I don't know him. Bakit kasama pa yung former Special Envoy? Former, ibig sabihin, wala na po siyang mandato. Tapos, pinapalamon ng gobyerno gamit ang pera ninyo. Pinasakay sa eroplano, binibigyan yan for sure, baka meron pang shopping galing kay Lisa, former na. Ibig sabihin po, wala nang katungkulan. Next. PCO Undersecretary John Maria. PCO Secretary, kasi taga-tapyas yan ng butod ni Lisa, si Gerard Barya. Na photographer, taga-timpla din ng kape yan. Kasi kilala ko yung mga yan, noong hindi nangangampanya pa lang si Bangag Jr. Imagine mo lahat sinasama. Sinikreto pa. Tingin. And of course, ang mahal nating Congressman, Sir Mark Tuanco. Kongresista, Mark Tuanco. Diba? Maraming salamat. Very casual and relaxed na. Talagang unipink na sila. Kasama ng ating Martina. Of course, wala masyadong seremonyas na lang mahalaga. Magsalo-salo tayo. Narinig ninyo? Walang masyadong seremonya. Ang mahalaga, magsalo-salo tayo. Kasi nga, wala po silang pre-planning. Nawindang lang sila nung inulat natin dito. Darating ang Jutang Ginemes na yan, walang seremonya. Kasi ang pagpupunta sa ibang bansa, mga kababayan, ng isang presidente at kanyang asawa, may pre-planning yan. Titignan mo, logistics. Sino mga kukontakin mong tao? Ilang OFW? May pre-planning yan. Yan yung ginawa nila sa Australia, sa Amerika, even sa Thailand, na ang konsulado or ang embassy ay nagpapadala ng mga email sa mga, let's say, mga OFW leaders o yung mga laging umaattend na sa mga gathering. Nagpapadala po yan ahead of time. Kasi in-screen nila yung mga pupunta. Pero dito, ang host, undersecretary. Wala silang makuha ang host. Ang sabi nga nila, magsasalo-salo na kasi kakain na sila kasi walang masyadong seremonya. And even ang host nitong channel na ito, sila rin ay nabigla, parang natuwa sila kasi parang surprise visit. Tignan natin, ang sinabi. Kumain tayo magkwentuhan na magkakasama. Tama po? Kumain na tayo, magkwentuhan na magkakasama. Hinila lang nila, syempre yung mga ibang doon na hindi pa nagigising na nabudol, di ba? Excited sila dahil libre ang pagkain eh.
Kasi kailangan nilang mag-create ng event para mapakita sa taong bayan na ito'y planado. Pero galing po sa bunganga ni Franz Imperial, na Undersecretary ng Presidential Communications. Siya ang host. Saan ka nakakakita ang Undersecretary ang nag-host ng event? Only with bangag. And narinig nyo mismo na wala tayong masyadong seremonyas, kumain na lang tayo. Parang si Lenny, di ba? Naalala nyo, huwag na magtanong-tanong, magmerienda na lang tayo. So pare-pareho ito mga buwaka ng Genemis na ito, mga kababayan. Pakinggan natin. Kaya ako, upang ibigay ang kanyang pamungan na mensahe, palakpakan po natin ang ating Consul General ng Philippine Consulate dito sa Dubai. Huwag natin pakinggan yun. First Lady. Okay, wala, huwag natin pakinggan. Actually, hindi ko nakita kung nagsalita to si Bartek eh. Tignan nga natin kung nagsalita siya. Mukhang hindi siya nag-speech kasi walang alam si Lisa pagdating sa pakikipag-usap sa tao. Wala siyang speech kasi biglaan. Picture-picture lang. Kasi naalala ko, pero make sure natin, baka meron siyang binasa. Tignan na natin. Excuse me, nag-acid reflux ako. Okay, tignan lang natin kung meron siyang speech, ha? Okay, tignan lang natin kung meron. Saglit lang. Oh. Okay. Oh, ha? Paris, ano to? Oh, tignan mo tong TFC, ano? Oh, tignan mo. Walang pinakitang tungkol sa mga maisog. Kasi ayaw nila i-cover yan, eh. Di ba, ang dami-daming nag-ano sa Paris. Wala man lang siyang wala man lang kinover tong TFC na to. But what do you expect? So anyway, wala talagang, okay, tignan natin. Meeting, hindi talaga nag-speech si Lisa Tanas. So biglaan lang ito, mga kababayan. But ganun pa man, tignan natin. Okay? Pakita ko sa inyo yung picture bago ako magkuda-kuda. Okay? So ito, yung una niyang pinost na mga edited, taga si Gerald Baya talaga taga-tapyas, mukhang nagbabait-baitan si Lisa Tanas. Ito yung sinasabi ko, yung una niyang pinost. Yan po, ang title niya ay Working Visit. Okay? Sandali. Wala na. Okay, sabi niya, Working Visit. Pero kung titignan ninyo, lalo na yung mga nakakilala sa mga taong ito, tignan natin, ha? Ayan. Sabi niya, working lunch with some members of the Filipino community. Hindi po sila member ng Filipino community. Kasi itong nakaputi na yan, David, yan yung nakaputi, o sa right ninyo, ito. Yan si PY Kaunan. Tapos yung katabi niya, ni Lisa Tanas, yan yung special envoy to China, asawa ni Pimentel. Yung nakatalikod, kasama din nila lahat yan. Paano naging Filipino community yan? Ito si Consing yata to. I don't know these people, yung dalawa. Hindi siya from the Filipino community. Mga appointees nila. So pinagluloko tayo ng buwaka ng Genemis na ito. At the fact na wala pong seremonyas, walang information, bago siya tumakas o pumuslit papuntang Dubai, ay pagsisinungaling sa inyo. At also, yung pagbibitbit kay Franz Imperial at ginawang host yun. Imagine mo, talagang ni-utilize nila yung trabaho nitong, itong, what you call it? Itong biik na ito. Anyway, itong undersecretary to. Kasi nga, hindi sila prepared. Nataranta sila palangga. Kasi, wala talagang transparency, accountability, and also, public awareness to tell the people na sila ay aalis. Kasi isisikreto talaga nila na mangungutang sila, maglo-loan sila, di ba? Para ishoot sa kanilang mga bulsa sa Dubai. Yan ang katotohanan. Walang maipaliwanag. Tignan mo yung mga post ni Lisa Tanas. Mga one-liner, two-liner lang. Okay? Ayan. Saan ka nakakakita kung ito ay planado, mga kababayan? Ano ang post niya? Okay? Working visit. United Arabs, June. Ganyan baka bobo yung mga nyo? Yung mga tauhan niya. Wala man lang sinabi. What about, anong meeting yan? United Arab Emirates, ganyan lang. Meeting, Abu Dhabi. May picture. Anong pinag-uusapan?
Karapatan ng taong bayan na malaman kung ano yung pinag-uusapan nila. Hindi sekreto lang. So you have to open your beautiful minds, mga palangga. O, tapos yung mga inayupak, yung edited na picture ni Lisa, working visit. So, inano sila, tinor sila. Nag-tour-tour lang ang tangina, tapos gumastos ng kaba ng bayan. Ano ang information? Ganyan ba walang jutak ang presidential communications? So, masweldo tayo dyan. Kay Gerard Barya, more or less 300,000 a month. Same with yung mga undersecretaries. Diba? Si PY ng migrant workers, si Tichico, wag na sila kasi hindi naman nila trabaho to. Pumasok pa lang tayo dito sa presidential communications. Si Franz Imperial, si Cheloy, although wala si Cheloy dyan, pero syempre, may communication nan sila. Ganyan ba hina ang utak nila? Na ganyan lang one-liner, working visit, walang explanation, date. What about, ganyan ba ang pagbabalita? Kasi itong ginagawa nila, itong visit nila, karapatan na malaman ng tao kung anong pinag-uusapan nila. Baka mamaya binibenta na tayong lahat. Diba? Baka mamaya gawin tayo lahat ng domestic helper, mapuntahin tayo doon. Diba? Binibenta na pala kayo. So, hindi natin alam. So, ito ay poor communication. Poor presidential communication. O tama, PCO. Poor communication. Talagang, okay. Yun ang nakikita natin dito. Wala talaga sa ayos kasi ayaw nila maging transparent. Ayaw nilang ma-aware ang public kasi meron silang isinisekreto. Mind you, mga kababayan, itong paglayas-layas nila, mga palangga, marami pong involved na mga dito, na mga not companies, no? Mga ahensya ng gobyerno na pinapaalam dapat yung pag-visit sa isang bansa. When I say na maraming mga establishment, government agencies, okay, ibig sabihin, pera ng bayan yan. Kung Office of the President, ayan, gumastos sila, binitbit nila itong mga photographers, yung mga yung isang former, di ba? Former special envoy, pera do yan eh. Imagine mo, nagpapakasarap sila. Lahat po dito ay pinapadaan sa Department, DFA. Number 1, Department of Foreign Affairs. Yun, Office of the President. Kasi, Presidente si Lisa Tanas eh. Pera ninyo. Ilang milyon ang ginastos dito. Naka-private plane sila. PSG, syempre may mga Guardia Civil sila na nagpoprotekta sa kanila. At kasama dito ang Department of National Defense para syempre i-secure ang ahas. May coordination within the government of the Philippines and Dubai or UAE, mga kababayan. Hindi po pwedeng isekreto nila ito sa inyo unless na may itinatago sila. Okay. Another expenses. Yun nga, yung private plane. That's Department of Transportation. Magkano yung gas, magkano ba magpapalipad ng eroplano? Kasi yung fuel niyan, inyo. Yung mga magsisilbi sa loob, pera ng bayan yan. So yan yung titignan ninyong consideration. Maraming dinadaanan yan na mga ahensya. May protocol yan. Hindi pwedeng i-puslit na lang, pero pumuslit itong babaeng ito. Diba? Sabi ko nga kanina, walang media coverage. Zero. Kasi the intention is, budulin kayo. Sabi ni Dance, ma'am, nandyan din sa Dubai ang top leaders ng Hamas and other heads of terror orgs. Yun sila dyan sa big money funds ang dala. Yun ang sinabi ko the other night. Nasabi ko, pwede rin, possibly, na nagbitbit sila ng tangkas-tangkas o crates na pera at may tumanggap, you'll never know, possibly, na may tumanggap dahil yan ang comment mo, Dance, then itinransport papuntang Paris, from Dubai, then may isa silang taong kasama doon, isa, dalawa, tatlo, apat na binitbit ni Lisa, may dala-dala silang crates, dumaan na sila sa Dubai, pero ito transport pala sa offshore account nila yung pera kasi again, they have diplomatic immunity na hindi pwedeng i-check yung kanilang mga bagay. Sabi nga, kahit ulo, kahit bangkay, pwede nilang bitbitin na hindi sila masisearch yung kanilang luggage.
So, dito pa lang sa pasikreto mga kababayan na hindi nila idinaan sa media ay isang palaisipan at ang pagbibit-bit ng Special Envoy to China. Yan ay isang red flag. What is the mandate of Special Envoy to China, El Pichico, to the United Arab Emirates? Na siya ay pang-China lang. Kasi nga, yan ay kasama ni Lisa nagbabartikan dyan sa the court na yan. Kasama lahat yan. At campaign donor yan. Kaya na-appoint din yan. So nakikita niyo mga kababayan. At ayon nga sa ating information ng ating mga palangga, na ito ay biglaan lang. Kitang-kita niyo naman. Saan kaya nakakita yung undersecretary host? Diba? Okay, mag-comment kayo dyan na mga kababayan kong OFW na kayo po ay uma-attend sa, sabi ni Dens, mandato ng sindikato.